What's up vlog? This is Frank. And I'm Aaron. And today we're gonna teach you the Loomis method. And the perspectives. Let's go! Okay guys, so ang una natin gagawin for this video is Loomis method. So ang ginawa ko dito ay gumawa ko ng bilog. Tapos dirinawin ko na yung jawline at kinunik ko na sa bilog. So kung ginawa ay nilagyan ko na ng guideline sa ilong at sa bibig at drawing ko na ang ilong. At as you can see, nakita niyo yung shape ng dinodrawing kong ilong. At nagdrawing na rin ako ng guidelines sa taas lang ng ilong. Tapos dinrawing ko na ang mata. As you can see, na ang angle ng pagdrawing ko ay pababa. Bale, nakatingin tayo sa taas, tapos dinodrawing natin siya na parang sa baba siya. At ayun na nga, dinrawing ko na yung pangalawang mata. Medyo hinihintay ko yung pagdrawing dito kasi medyo nahihirapan ako gumawa ng mga symmetric na shapes. Then, dinrawing ko na yung labi. Dinrawing ko muna yung upper lip para ma-check ko yung distance sa labi papunta sa ilong. Then, dinrawing ko na rin yung sa baba. So, by the way pala, ang dinodrawing pala natin dito sa video natin na ginagamitan natin ng Loomis method ay si Juan de la Cruz, na isang representation ng pagiging Pilipino. As you can see, napango yung kanyang ilong. Medyo singkit yung mga mata. Tapos, naka-suot siya ng salakot. So, ayun na nga, dinodrawing ko na yung kanyang mga pupils, yung itim na part sa mata. At ayun na nga, nagsimula na tayo mag-shading. Okay, so konting pasada lang. Loomis method is one of the easiest and one of the most common na ginagamit ng mga artists for beginners, intermediate, or even advanced artists. Maganda tong gamitin kasi madali lang siya. Tapos maganda na rin siyang gamitin lalo na kung medyo tough yung angles na panggagamitan mo. Marami pang ibang mga methods na ginagamit ng mga artists bukod dito sa Loomis method. Kagaya ng grid method, masking, tapos yung tracing. Okay, so merong misconception na ang tracing is cheating. Pero technically, hindi sa cheat kasi kailangan mo pa rin gamitin yung skills mo sa pagdodrawing at maganda lang siya gamitin for guides. Lalo na pag gumagawa ka ng line art. Okay, tingnan uli natin yung ginagawa nating drawing. So, matatapos tayo sa ginagawa natin at pina-finalize na natin yung shading natin. As you can see, na-shade ko na yung buong muka at tinatapos ko na lang tong pag-shade dito sa gilid na part ng salakot. Speaking of salakot, ang traditional na version nito ay gawa sa kalabasa instead na balat ng kawain o rattan. At ito na guys, ang ating final product. Okay, so guys, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa o mag-drawing ng mga object in 3-point perspective. As you can see, nilagyan ko na yung mga dots. Tapos, gumawa ko ng mga lines na parang nakakalat siya from all directions para ma-visualize natin yung pag-shrink ng object simula sa taas hanggang sa baba, since yung una kong nilalagyan ng mga lines is yung sa baba. Dito naman tayo sa kaliwa at as you can see, kininik ko muna yung line dun sa dalawang dots, since yun yung magre-represent as horizon dun sa drawing natin. Then, gagaya dun sa baba, dinrawing ko na rin pa isa-isa yung mga lines na nakakalat from all directions. Okay, so maganda gamitin tong perspective para mabigyan ng buhay yung mga dinodrawing nyo. Since, kagaya ng mga bagay sa totoong buhay, pag lumalayo yung object, lumiliit rin sila. At ito na nga, magsisimula na tayo mag-drawing dito sa ginawa nating 3-point perspective. Una muna, gumawa ko ng bilog pero medyo bent siya. Since dito sa ginawa nating perspective, mas lumiliit yung object pag bumababa tayo. Then dinawin ko na rin yung katawan na naka-base rin sa 3-point perspective. As you can see, hindi siya yung typical na rectangular shape na nakikita nyo sa mga drawings. Tapos naka-align siya dun sa horizon. As you can see in the video.
Then, dinodrawing ko na yung kamay since parang yung pinipicture ko dito is parang may yung parang batang nagbubuhat, batang nagbubuhat ng mabigat na bagay. Dinodrawing ko na yung kamay. At natapos ko na rin pala yung buong katawan. Nagsisimula na ako maglagay ng outline dito sa dinodrawing natin. Nagsisimula na rin pala ako dito mag-shading, as you can see. Dito sa kamay na part. At tinrawing ko na rin pala yung mukha, as you can see na parang tapos na agad, wala na akong nilagay na process. In-inspire ko lang yung mukha niya dun sa dinrawing natin kanina, dun sa taas. Then ayun na nga, nagsisimulan ko nang i-define yung damit na sinusuot ng bata. At tinatapos ko na rin yung pag-outline uli para makamove na tayo sa pag-shade ng bata. At ito na nga, sinisimulan na natin i-define yung parang mga gusot-gusot dun sa damit niya. Dinidefine ko na yung mga dark sides. At ini-intend ko dito na yung damit mas dark dun sa mismong bata. At ito na guys, malapit na tayo dito sa ginagawa nating 3-point perspective drawing. Dinodrawing ko na tong sako kasi yun yung binubuhat ng bata. At nakapikit siya, yung parang gusto kong i-drawing dito na feel na nabibigatan siya dun sa sakong binubuhat niya. At ayan na guys, finishing touches na tayo sa dinodrawing natin. At fina-finalize ko na tong kamay para matapos na. Okay, so itong mga tinuro kong paggamit ng Loomis method at itong 3-point perspective ay isa sa mga crucial ways para makapagsimula sa mga mas advanced at mas complicated na artworks. Kung baguhan ka pa lang sa pagdodrawing, maganda rin itong gamitin since madali lang itong gawin. Okay, Frank here. So, pinasa na sa akin na Aaron ng mahiwagang lapis. So, sinabi namin dun sa intro na magtuturo kami ng Loomis method and perspective. Pero, ang di namin sinabi sa inyo is i-integrate namin yung ginawa ni Aaron na art into an editorial cartoon. Pero ulit, sa mga editorial cartoonist na makakapanood nito, itong gagawin ko ay hindi yung proper na editorial cartoon. Kasi ang gagawin ko lang is ita-transform ko lang yung mga ginawang figures na Aaron into something impactful. So to simply modify yung drawing na Aaron na Juan de la Cruz, dinagyan ko lang ng piring at busal sa bibig. So dito naman sa batang may dalang sako is ginamitan ito na Aaron ng 3-point perspective. Ang maganda sa editorial cartooning is kaya mong lagyan ng meaning ang lahat, pati ang gagamitin mong perspective. So kapag ang perspective mo is galing sa taas, it simply means na you're looking down sa object. Alam nyo ba na kahit ganito yung Pilipinas, hindi pinagsisisihan ng mga editorial cartoonist na pinanganak sila bilang Pilipino. Kasi for us, this country is heaven. Kasi controversies, issues, hindi yun nauubos. Kada araw, may bago. And of all the sorts of art styles in the world, editorial cartooning is an oddity. Unique siya kasi unang-una, timely. Ikalawa, impactful. And lastly, my favorite, satire. Kasi one thing that makes an editorial cartooning great is the humor. In this art form, kaya mong patamaan at bombahin yung mga gusto mong paringgan. Pero it's not dropping bombs. Instead, you're dropping hints. And as you can see, nagdrawing ako ng buntot ng buwaya. That's also one thing that makes editorial cartoon stands out. The use of symbols and imagery. So itong editorial cartoon nga na ginagawa ko, sabi ko kanina, is hindi ito yung proper way. Hindi ako dito gumamit ng 60, 20, 15, and 5% rule. And pati na rin ng rule of thirds. Kasi I want to challenge myself to make something of what's already there. And yun nga yung drawing na Aaron. So I can't directly teach the whole process kasi it's kind of complex. Pero what I wanna do is, I wanna give you some tips and advice. Number 1 nga
is to be a good reader. Kasi being an artist and a journalist, being knowledgeable of the current issues makes you powerful. With that, magiging madali na lang sa'yong mag-conceptualize ng mga pwede mong i-drawing sa cartoon mo. Number 2, make your cartoon's message simple. An editorial cartoon should not be too complicated that it cannot be understood by the readers. And most importantly, you gotta be extra creative. Gaya nito, I turned simple illustrations into something impactful and screams a loud message with a loud voice, even louder than myself. Always remember that the force is strong, but as long as you hold by the truth, that's all that matters. Ito na ang ating Tara. Sheesh! Napakaangas!